Hello mga kamarites! May bago na namang chismis. Sino ba kasi ang scriptwriter and director ni Madriaga? Hindi ba na-informed na kumita na yung ganyang drama? Pag-usapan natin ito ng simple at direkta. Hindi natin kailangan maging abogado para maintindihan ang nangyayari sa Madriaga hearing. Ang pinaka-basic na tanong lang naman dito ay may ebidensya ba o puro kwento lang? Sa batas, he who alleges must prove. Hindi sapat ang salita lang. Ito ay basic principle under the Rules on Evidence, Rule 133, Burden of Proof. Kailangan may malinaw na ebidensya, dokumento, records, bank transactions, o kahit independent witnesses. Kung wala nito, hindi pa natin masasabi na totoo, hearsay pa lang iyon. Sa madaling salita, chismis lang. Ngayon may mga litrato na ipinakita. Pero tanungin natin, ano ba talaga ang napapatunayan ng litrato? Oo, pwede nitong ipakita na magkasama ang mga tao. Pero hindi nito pinapatunayan kung may illegal na transaksyon o kung totoo ang paratang. Sa batas, hindi sapat ang larawan kung wala itong konteksto at suportang ebidensya. So, kung may larawan ako na kasama si Piolo Pascual, ebidensya na ba iyon na magjowa na kaming dalawa? Kaloka lang. May mga desisyon ng Korte Suprema tulad ng People versus Tihanki Jr., October 6, 1995. Ano nangyari sa kasong ito? This is a high-profile murder case where may mga photographs presented bilang ebidensya. Ginamit ang mga ito para ipakita ang crime scene at circumstances. Tinanggap ang photographs as supporting evidence pero malinaw ang principle. Photographs are not conclusive proof by themselves. They must be supported by testimony and other evidence to establish the truth. Isa pang napansin ay ang inconsistencies sa kwento. Kung ang totoong nangyari ang isang bagay, inaasahan natin na malinaw ang timeline, tugma ang detalye, at maayos ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Pero kung may mga bahagi na malabo, hindi tugma, o kulang sa detalye, natural lang na magduda ang tao. Hindi ito paninira, ito ay simpleng paggamit ng common sense at critical thinking, lalo na kung ang pinag-uusapan ay seryosong akusasyon. Pagdating naman sa sinasabing transaksyon ng malalaking halaga ng pera, tanungin natin ang sarili natin kung milyon ang involved, ganun ba talaga kadali? Sa totoong buhay, kadalasan may paper trail, may documentation, at may security procedures. Tayo nga kung nagpapautang tayo sa mga kaibigan natin kahit thousands of pesos